Mahdhuratil ihram. Pagkatapos nito inshallah subhanahu wa ta'ala, isa-isahin din natin kung ano ang mga penalty patungkol dito. Ngunit in general knowledge, sasabihin natin sa pangkalahatan, ito ay may penalty kapag ito ay sinasadya. So nakuha natin ang unang mahdhurat, ibig sabihin yung unang ipinagbabawal sa atin habang tayo ay nagka-ihram. Ganon din sa pangalawa. Ngayon naman tayo ay dadako sa pangatlo. Tayyib. Wa in qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa in labisa dhakarun makhitan fada. Ganon din ang pagsusuot ng tinahing damit. Ito ay intended lang para sa mga lalaki. Okay? Intended lang ito para sa mga lalaki. Pag sinabi natin tinahing damit, hindi ibig sabihin na dapat talaga may tahi ang isang damit. Hindi ho mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ito ang pumapasok sa isipan ng mga ammatun nas, sa mga karaniwang tao. Sabi nila, ito lang na ang ibig sabihin ng tinahing damit, ito yung damit na kung may tahi halimbawa o kaya kapag tinahi siya, bawal. So hindi ho. Ibig sabihin ng makhit dito, yung mga kasuotan natin, karaniwang kasuotan na sinusuot natin, yung napapalibot sa ating katawan tulad ng pantalon, t-shirt, yung pangkaraniwang na araw-araw na sinusuot natin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yon po ang bawal. Okay? At kung may lumabag dito, talagang sinasadya niya, kahit alam niya ito ay bawal, may fidya, ibig sabihin may penalty. Walidhalika qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fada, kailangan niyang magbayad ng fidya. Tayyib. Ano-ano ang mga ito? So inshallah subhanahu wa ta'ala, mamaya babanggitin din natin kung ano ang ibig sabihin ng fidya o kaya ano ang mga penalty na ukol dito. Tayyib. Pang-apat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa in tayyaba badanahu aw thawbahu aw iddahana bimutayyibin aw shamma tiban aw tabakhara bi'udin wa nahwihi fada. Ganon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang paggamit ng pabango. Okay? Ang paggamit ng pabango. Ang ikaapat, pumasok dito yung babae at saka lalaki. Ibig sabihin combination mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lalaki man at saka babae, bawal maglagay ng pabango sa katawan o damit. So, nakuha na rin natin ang mga babae na bawal talaga gumagamit ng pabango, maliban na lang sa kanilang mga asawa, ibig sabihin sa kanilang mga bahay. Pero kung halimbawa may gumagamit habang sila ay naka-ihram, ito ay bawal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala aw iddahana bimutayyibin. Lahat, ibig sabihin lahat ng mababango, kahit ito pa ay langis. Okay? Kahit ito pa ay langis o kaya umaamoy ng mga bagay na mababango. Yung parang inaamoy niya dahil mabango at magugustuhan niya, talagang sinasadya niya, ito ay bawal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, kasama dito yung mga sabon na may amoy. Ang ibig kong sabihin yung mabango, okay? At saka yung mga make-up na may amoy, ibig sabihin mabango, basta lahat ng mga bagay na mababango. Hindi pwede gamitin kapag tayo ay nasa ihram o kaya habang tayo ay nasa ihram. Okay? Tayyib. Ganon din ang mga shampoo. Basta, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng mga bagay na mababango, okay, ito ay bawal natin gamitin. Maliban na lang kung hindi natin sinasadya, halimbawa may mga taong
gumagamit ng perfume tapos naamoy natin, hindi naman sinasadya, wala tayong problema dito. Ang pinag-uusapan dito, sinasadya mo sinasadya mo amuin, tapos alam mo yung hukom, alam mo yung hatol na ito ay bawal, tapos sinasadya mo, okay? Tapos hindi mo nakalimutan, tulad ng sinabi ko na sinasadya mo, iyon ang bawal. Pero pag halimbawa nakalimutan mo, hindi mo naman sinasadya, o kaya hindi mo alam ang hatol, o kaya hindi mo alam ito ay pinagbabawal habang ikaw ay nag-ihram, walang problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pero kapag nalaman mo na, may nagturo na sa'yo, may nagsasabi na sa'yo, talagang dapat mong iwasan para iwas fidya, iwas penalty. Okay? Panglima mga kapatid sa pananampalatayang Islam, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa in qatala saydan ma'kulan barriyan aslan walau tawallada minhu wa min ghairihi aw talifa fi yadihi fa'alayhi jazaohu wa la yahrumu hayawanun insiyun wala saydul bahri wala qatlu muharramil akli was-sa'il. So, ang panglima, ang binanggit ng may akda, talagang sasabihin na natin ito na bihira lang itong mangyari sa atin. Kung mangyari man ito, talagang minsan lang. Pero kukunin lang natin to base sa ating, kumbaga, basta may knowledge lang tayo, okay? Ano bang ibig sabihin wa in qatala sayyidan ma'kulan? Yung pangangaso mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pangangaso, yung isang tao na pupunta sa isang gubat tapos manghuhuli ng mga hayop na upang kainin. So, ang ibig sabihin dito, bawal pumatay ng hayop, barriyan aslan. Yung barriyan aslan na hayop sa lupa. Okay? Na pwedeng kainin. Okay, pwedeng kainin. Ibig sabihin, ang purpose niya dito upang kainin ang isang hayop. O kaya kahit hindi 'yun ang purpose niya, basta bawal niyang patayin ang mga hayop na pwedeng kainin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ngunit pag sinabi natin na barriyan aslan, okay, wa in qatala sayyidan ma'kulan barriyan, ibig sabihin yung mga hayop na sa dagat, okay, yung mga hayop na sa dagat, ibig sabihin yung mga isda, wala tayong problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pwede tayong mamingwit sa dagat. Okay? Halimbawa tayo ay nasa barko, halimbawa. Kasi ang binanggit dito kasi, teka lang, bismillah. Nung mga unang panahon, hanggang ngayon, tayo, ano bang mga mikat na tayo ay dadaan sa halimbawa lang, tayo, sa dagat. Halimbawa na tayo ay naka-ihram na tapos dadaan tayo sa dagat, naka-barko o kaya nakabangka lang, o kaya dadaan tayo na dahil doon ang malapit, tapos tayo ay naka-ihram, gusto natin manghuli ng mga isda, walang problema dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wala qatlu muharramil akli was-sa'il. Pero, okay, wala yahrumu hayawanun insiyun, wala saydul bahri, wala qatlu muharramil akli was-sa'il. Pero ang mga hayop na mapanganib, pwede itong patayin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tulad ng nabanggit sa hadith, may mga hayop na dapat talagang patayin tulad ng akrab, tulad ng faar, okay? Daga, pwede mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At saka yung mga hayop na kahit pa ito ay pwede nating kainin,
kung ikaw ay delikado, halimbawa na nilulusob ka niya, pwedeng patayin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Hindi na natin papahabain pa dito dahil bihira lang itong nangyayari. Tayyib. Ang importante may knowledge lang tayo dito. Tayyib. Pang-anim mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga bagay na ipinagbabawal habang tayo ay nasa ihram, wa yahrumu 'aqdu nikahin wala yasihhu wala fidyata wa tasihhu raj'atu. Tayyib. Okay? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kasama sa mga ipinagbabawal habang tayo ay nasa ihram, bawal ang magpakasal habang tayo ay naka-ihram. Okay? Wa yahrumu 'aqdun nikah. Wala yasihhu. At hindi ito tinatanggap. Ang kasal na yon, hindi ito tinatanggap mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin hindi valid. Hindi valid. Pag sinabi natin wa yahrumu, ito ay haram, pinagbabawal, tayo ay magkaroon ng kasalanan. So, i-imagine natin ang ganitong pangyayari, ang ganitong issue mga kapatid sa pananampalatayang Islam. May mga nakikita tayo sa social media, lalong-lalo na yung mga awamun nas, yung mga taong na wala masyadong pinag-aaralan sa ating relihiyon, talagang kamangha-mangha kung may ganitong pangyayari. Okay? Pinopost nila, Masya Allah, dahil sa kanilang pagmamahal, habang sila ay nasa Kaaba, habang sila ay nagtatawaf, may kasalang nangyayari, may anong tawag dito? May khitba na nangyayari, yung inaasawa ang isang babae, namanhikan ang tawag dito pag sa pwede nating tawagin ng ganitong term, o kaya may mismo talaga nangyayari doon sa Kaaba, aqdun nikah, habang sila ay nasa ihram. Okay? Kasama ang isang babae na yon, ang isang lalaki, at mga wali, mga syuhud, dahil sabi nila mas maganda, may baraka daw kapag tayo ay sa harap ng Kaaba. Ang lalaki, malalaman natin na sila ay nasa ihram, may suot-suot na, anong tawag dito? Yung puting damit, izar, at saka arida, yung puting damit, pangkaraniwang ginagamit ng mga lalaki sa pagkasagawa ng umrah at saka hajj. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay bawal. Tingnan mo, kung emotion lang ang pinairal natin, talagang tayo ay napabilib dahil sa kanilang pagmamahal, nangyayari ang kasalan sa harap mismo ng Kaaba, kung saan doon ang kibla ng mga Muslimin, at the same time, sabi nila, gumagawa pa sila ng umrah o kaya hajj. So kung titingnan natin, pag emotion ang pinapairal natin, talagang maganda ang ganitong issue, ang ganitong pangyayari. Ngunit kung titingnan natin na pinapasok natin sa pananaw ng ating relihiyon, tamang pananaw, ito ay bawal at wala yasihun nikah. Ibig sabihin, sa pananaw ng karamihan, dahil may mga ulama nagsasabi, ito ay pwede, ang nikah, ngunit makasalanan, pero ang jumhurul ulama, ang karamihan talaga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ho pwede. At hindi tama ang aqdun nikah. Ibig sabihin, batil. Kailangan magpakasal ulit. So, kung may knowledge tayo, may kaalaman tayo, hindi tayo makumbinsi ng mga ganitong gawain ng mga awamun nas, mga mangmang na kung saan mas inuuna nila ang emotion kaysa sa dalil mula sa Quran at sa hadith. Ganon din sa pamamaraan ng mga salaful umma, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil nabanggit ito sa hadith ni Uthman
radiyallahu ta'ala anhu, la yankihul muhrimu wa la yunkih. Ibig sabihin, ang isang muhrim, sawaun kana zawj aw zawja, lalaki man ito o kaya babae, hindi pwedeng mag-asawa. Hindi pwedeng mag-asawa. Wala yunkih. Ganon din ang wali. Kung halimbawa ang 3 taon na yun, okay? Ang babae at saka lalaki, halalan. Ibig sabihin, halal sila na hindi naka-ihram. Okay? Hindi muhrim. Pero ang isang wali, tatay ng lalaki, tatay ng babae, okay, o kaya kapatid ng babae, basta ang tawag diyan, wali, kung saan siya ang nagpahintulot ng isang kasalan, siya ay naka-ihram. Sa loob siya ng ihram. Ang kalagayan niya ay siya ay nasa ihram. Tapos pinahintulutan niya ang kanyang kapatid, ang kanyang anak na pwedeng pakasalan ng isang lalaki. Okay? Hindi rin pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi rin pwede. Sawaun kana amam al-Ka'bah o ba'idan anil Ka'bah. Kahit pa ito ay malayo sa Ka'bah, halimbawa siya ay nasa dito sa Saudi Arabia. Okay, nagka-ihram. Tapos ang kanyang anak na kinakasal doon diyan sa Pilipinas. Tapos magbibigay siya ng wali. Galing dito. Tinatawagan niya yung nasa tawag. Hindi po pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganitong issue. Huwag tayong magpapadala sa emotion. 5. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wala fidyata. At wala naman itong fidya. Walang dapat na bayaran. Walang dapat bayaran. Ibig sabihin, hindi kailangan magbayad ng fidya. Ngunit ang dapat niyang gawin, kung halimbawa nangyayari ito, kailangan niyang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka magpakasal ulit kung nangyayari ang ganitong issue. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tasihhu ar-raj'a. Ibig sabihin, sabi niya dito, pero pwede ang raj'a, ang pagbabalik ng sa isang diborsyong asawa. Halimbawa, ang lalaki na tinalak niya ang kanyang asawa, okay? Tapos ang talakur raj'i naman, hindi nakaabot ng 3 beses, ibig sabihin, pwede pa niyang balikan ang kanyang asawa habang nasa idda. Habang nasa loob ng idda, kung saan pwede niyang balikan ang kanyang asawa kahit pa ito ay walang kasalang mangyayari. Kapag raj'a, ibig sabihin, ang isang babae na sa loob pa ng idda at saka pwedeng balikan ng kanyang asawa. Kapag raj'a, sinasabi natin, hindi na kailangan pahintulot ng babae. Halimbawa, ang isang lalaki, tinalak niya ang kanyang asawa. After 1 month, gusto niyang balikan. Okay? So, nangangailangan pa ba ito ng kasal? Hindi na. Kung halimbawa, nasa loob pa ng idda. Pangalawa, nangangailangan pa ba ng rida ng babae? Sabi ng babae, ayoko na. Dahil tinalak na ako. Kahit pa ito ay binalikan siya ng kanyang asawa. Sabi ng babae na yon, ayoko na. Nangangailangan ba ng ganon? Kahit wala siyang rida, kahit ayaw niya? Okay? Hindi na. Pag sinabi ng lalaki, talagang asawa niya. Pag sinabi ng lalaki, balikan ko ang aking asawa, wala siyang magagawa. Ganon din ang wali. Walang magagawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maliban na lang kung ito ay talagang maliban na lang kung ito ay talagang hindi na pwede
ibig sabihin nakakasira na ng kanilang relasyon kapag sila ay magbalikan. Kahit pa ito ay raja, pwedeng umayaw ang wali, pwedeng umayaw ang babae, tapos titingnan ng korte o kaya titingnan ng ating mga sabihin na natin ng mga barangay. Pero as general rules, walang problema dito kahit ayaw ng babae. Kapag binalikan siya ng kanyang asawa, wala talagang magagawa ang isang babaeng mutallaka raj'iyya. Tayyib. Okay, maliwanag ba sa atin ang pagsasagawa ng akdun nikah habang tayo ay nasa ihram, sawaun kana az-zawjan o al-wali? Hindi po pwede, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kailangan muna ipagpaliban natin, tapusin na natin ang ganitong sitwasyon bago tayo magsasagawa ng akdun nikah. Okay? Huwag emotion ang papairalin natin sa ating gawain, lalong-lalo na kung ito ay may connection sa ating pagsamba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. May mga tao talaga na talagang emotion ang kanilang pinapairal dito. May emotion. Tinitingnan nila ang isang sitwasyon, ang isang issue, tapos ginagamitan nila ng emotion. Tayyib. Pangpito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa in jama'a qabla at-tahallul al-awwal fasada nusukuhuma wa yamdiyani fihi wa yaqdiyanihi thani amin. Tayyib. Dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wa in jama'a, kung yung pagtatalik ng dalawang mag-asawa, kung ginagawa ito na bago ang unang qabla tahallulil awwal, pag sasabihin na natin, ang tahallul kasi, ibig sabihin ng tahallul, ang isang muhrim back to normal, okay? Back to normal na siya. Dahil habang siya ay nasa ihram, ang mga bagay na binanggit natin, haram sa kanya. Ibig sabihin, bawal pa sa kanya gagawin ito. Pero kapag nakatahallul na siya, halimbawa sa umrah, pagkatapos niyang mag-umrah, nagawa niya na lahat ang dapat gagawin sa umrah, mga arkan at saka lahat-lahat, back to normal na siya. Yon ang ibig sabihin ng tahallul. So dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa Hajj may tinatawag na at-tahallulul awwal wa at-tahallulul thani. So kapag tahallulul awwal, kailangan may dalawa kang nagawa sa mga obligatory sa Hajj. Okay? Una na dito yung pagputol ng buhok o kaya paggunting. Kapag nagawa mo na yon sa Yawmul Adha, ibig sabihin sa araw ng Eid, okay? At ikaw ay nakabato rin sa Mina ng 7 beses, kapag nagawa mo ang dalawa na yon, ang tawag sa'yo, tahallul awwal ka na. Ibig sabihin, back to normal ka na, pwede ka nang magsuot ng pangkaraniwang damit pag sa mga lalaki, dahil ang mga babae wala namang problema sa damit. Pwede ka nang gumamit ng perfume, pwede ka nang gumamit ng mga mababangong bagay tulad ng shampoo, lahat-lahat. Huwag lang lumapit sa asawa. Okay? Huwag lang lumapit sa asawa. Pag sinabing lumapit sa asawa, yung pakikipagtalik. Okay? Hindi naman bawal tayo ay lalapit sa ating mga asawa. Hindi bawal. Pero yung isang gawain ng dalawang mag-asawa, alam nyo na yon, hindi ho pwede. So kung nangyayari ang pakikipagtalik ng dalawang mag-asawa, qabla tahallulil awwal, hindi pa nila nagawa ang tahallul awwal. Ibig sabihin, hindi pa sila nakapaggupit diyan sa Mina at saka nakabato diyan sa Mina ng 7 beses. So inshallah subhanahu wa ta'ala, yung pagsasagawa ng Hajj, babanggitin din natin sa mga susunod natin lecture ng sunod-sunod kung saan tayo mag-start hanggang sa katapusan bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Pero ang sinasabi ko dito bilang general knowledge lang at saka imagination
i-imagine natin kung ano ang ibig sabihin ng at-tahallul. Okay? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fasadu nusukuhuma. Ibig sabihin, masisira ang kanilang hajj. Okay? Masisira ang kanilang hajj, sawaun kana hajjan aw umrah. Okay? Masisira. Ibig sabihin, hindi ito tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yamdiyani fihi. At kailangan nilang itong ituloy. Kahit na ito ay masira, kailangan ituloy. Ito lang ang bagay sa lahat ng worship o kaya sambar sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa ito ay nasira na o kaya maputol na, kailangan pa rin ituloy. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Iyon ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kailangan talagang ipagpatuloy ng isang magsasagawa ng umrah at saka hajj ang kanilang hajj at saka umrah. Ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kahit ito ay maputol, kahit ito ay magiging, ibig sabihin, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan pa rin ituloy. Ituloy mo pa rin ang pagsasagawa ng hajj. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa yaqdiyanihi thani 'am. At kailangan nilang ito ulitin sa susunod na taon. Ibig sabihin, kapag nangyari ang jima', ang pagkikipagtalik ng dalawang mag-asawa, okay, this year, kailangan nilang ituloy ang hajj at saka sa next year, kailangan nilang magsasagawa ng hajj ng panibago. Okay? Yon ang parusa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Toy. So, ano ang dapat nilang gawin kung nangyari ito sa kanila? Unang-una, kailangan nilang magkatay ng badana, ibig sabihin ng camel. Ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahdhurat, ito ang mga bagay na ipinagbabawal habang ikaw ay naka-ihram. Kasama ito sa mga mughalladhat, ibig sabihin talagang matindi ang penalty dito. Kaya nga ang kinakatay dito, badana, camel, hindi tulad ng mga ibang mahdhurat na nabanggit natin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, kukunin din natin mamaya kung may oras pa. Kung hindi, baka next lecture natin. Pero, as general knowledge, badana ang kinakatay dito. Camel. Pangalawa, kailangan nilang magpatuloy sa hajj at saka umrah. Ituloy nila. Pangatlo, kailangan nilang magbayad sa next hindi. Kailangan nilang ulitin sa susunod na taon. Pang-apat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtauba. Ibig sabihin magbalik loob na humingi sila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na nila ito ay gagawing ulit. So, ang ganitong sitwasyon, tulad ng nabanggit natin, kailangan ito na sinasadya nila, hindi nakalimutan, okay? Tapos na hindi nila alam na, okay, anong tawag dito? Al-ilm, ibig sabihin, alam nila na ito ay bawal, tapos sinasadya nila, okay? Na kailangan nilang gawin ang na apat na binanggit ko kanina. Okay? Kailangan nilang magtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkatay ng isang badana, at saka ipagpatuloy ang hajj at saka umrah, halimbawa, tapos bayaran sa susunod na taon. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tahrumul mubasharatu fa in fa'ala fa anzal lam yafsud hajjahu. Lam yafsud hajjuhu wa alayhi badana lakin yuhrimu minal hilli li tawafil fard. Ang ikawalo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wa tahrumul mubashara. Yung malaswang gawain ng huwag natin sabihin na ito ay malaswang gawain. Pwede natin sabihin dahil nasa ihram sila. Okay. Yung
dalawang mag-asawa halimbawa, sasabihin na natin na dalawang mag-asawa, okay, inahalikan, inahalikan ng lalaki ang kanyang asawa habang sila ay nasa ihram. Tapos, sabi ng may akda dito, nagdudulot ito ng paglabas ng kanyang similya. Nilalabasan ang lalaki o kaya ang babae rin. Okay? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, lam yafsud hajjuhu. Dahil wala namang pagtatalik na nangyayari, inahalikan lang tapos may kasamang pagnanasa, at tapos lumabas ang kanilang mga similya, sawaong kana zawju wa zawja, hindi masisira ang hajj o kaya ang umrah. Ngunit, sabi ng may akda, kailangan niyang magkatay ng kamelyo o ng camel, badana. Okay? Ng badana. Kailangan niyang magkatay ng badana dahil nakagawa siya ng mahduratul ihram at saka lumabas ang kanyang similya. So, kapag nangyayari ito, kahit pa sila ay mag-asawa, yon ang penalty, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, mas lalo na sasabihin natin na kapag ito ay magsyota lang, walang kasalan na nangyayari. Halimbawa, may isang babae at saka lalaki, magkagustuhan habang sila ay nasa ihram, dahil magkasama sa isang jamaah halimbawa, tapos hinahalikan ng lalaki ang babae o kaya maghalikan sila dalawa o kaya magyakap, tapos nangyayari na lumabas sa kanila ang similya, hindi masisira ang kanilang hajj. Ngunit kailangan nilang magtawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala, humingi ng kapatawaran, hindi na nila uulitin, at saka kailangan nilang magkatay ng badana. Pero ang pananaw ng ibang ulama, hindi ito, ang dapat nilang katayin, kailangan kambing lang. Okay? Fidyatul adha. Fidyatul adha. Ang babayaran nila, fidyatul adha. Okay? Pwede kambing dito. Pero ang sinabi ng may akda, kailangan badana. So, yung ang rajih, mga kapatid, inshallah, kambing sapat na. Kapag kambing ang kinakatay nila, ang pagbabayad nila dito, ang penalty nila dito, walang problema, ito ay sapat na biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Although kahit yon ang binanggit ng may akda, ngunit ang kukunin natin yung tamang pananaw dahil wala namang nagaganap na pagtatalik. Lakin yuhrimu minal hilli li tawafil fard. Kung halimbawa nangyayari yon sa kanila, tapos gusto na nilang magtawaf ng tawaf para sa hajj. Okay? Magsasagawa sila ng tawaf para sa hajj. Sabi ng may akda, kailangan nilang kumbaga, babaguhin nila ang kanilang ihram, lumabas sila sa boundary ng Makkah, doon magniya sila ulit. Okay? Magniya sila ulit, labbayka hajjan o kay labbayka umratan bago sila magsasagawa ng tawaf. Ngunit ang tamang pananaw, kahit hindi na, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, diretso lang nila, sapat na ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbayad lang ng badana. Ibig sabihin, magbayad lang ng penalty, isang kambing. Okay? So, arju ay yakuna wadihan, inshallah subhanahu wa ta'ala, sana maging wadih, maging klaro sa ating lahat biidnillahi subhanahu wa ta'ala. At ang mga gawain ng Hajj, inshallah subhanahu wa ta'ala, babanggitin din natin o kaya ipapaliwanag din natin ng sunod-sunod biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ihramul mar'ati karrajul. Wa ihramul mar'ati karrajul illa fil libasi wa tajtanibul burqu' wal kuffazain wa tagtiyata wajiha wa yubahu laha at-tahalli. Tayyib. Ito ay bilang paalaala lamang sa mga kababaihan na akala nila yung kanilang mga damit
kapag sinabi nating ito ay ihram dahil may mga uniform, halimbawa na may inobliga sa kanila ng kanilang mga sheikh, hindi sila pwedeng magpalit ng damit. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ihram daw ng babae ay katulad din doon sa ihram ng mga kalalakihan, maliban na lang sa pananamit. Maliban na lang sa pananamit. Ibig sabihin, ang babae, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwedeng magsuot kahit anong damit. Okay? Pwedeng magsuot kahit anong damit. Iyon ang nagsisilbing, kumbaga, libasul ihram, damit sa pagsasagawa ng ihram. Walang problema dito. Walang required na damit pwede nilang suotin habang sila ay naka-ihram. Okay? Ang required lang dito, hindi makita ang kanilang aura. Okay? Hindi makita ang kanilang aura. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa tajtanibul burqu' at bawal magsuot ng burqu'. Yung niqab, habang tayo ay nasa ihram, bawal na po mag-niqab. So, ang ganitong issue, halos lahat ng mga babae, religious man o hindi, habang nasa ihram, gumagamit sila ng niqab, lalong-lalo na yung mga babaeng niqabi. Lalong-lalo na yung mga babaeng niqabi na naka-ihram na nga, nabanggit na ang salitang labbayka umrah, tapos dahil niqabi siya, sinuot niya pa rin ang kanyang niqab. Hindi po pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay bawal. Bawal. Talagang ako, marami akong nasaksihan na mga kababaihan dahil religious daw, okay, ayaw magpakita ng kanilang mukha, hindi tinatanggal ang kanilang niqab. Lalong-lalo na yung mga kababaihan dito sa Saudi Arabia na minsan Ramadan, talaga marami akong tinetext sa mga kakilala ko. Bakit sabi ko na habang kayo ay nagtatawaf, nakaano kayo, nakanikab kayo? Oh, sabi niya, nakalimutan ko, ganito. Hindi nakalimutan. Habang sila ay gumagawa ng umrah o kaya hajj, talagang nangyayari, sinasadya nila ito. Dahil religious daw. Kung ayaw mo makita ang iyong mukha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung may mga lalaki, okay, maglagay ka ng tela, yung walang butas, yung telang manipis, dyan sa unahan mo. Pag may mga lalaki, ibaba mo. Okay? Basta ang importante dito, hindi yung walang butas na parang niqab, walang butas. Yung diretso lang, tela, pwede kang maglagay dyan. Minsan nakikita niyo yung mga Arabo habang nasa ihram sila, okay? Tapos ayaw nilang makita ang kanilang mga mukha. Diretso lang, walang takip walang butas ang kanilang ilalagay dito sa kanilang mga mukha. Wala. Yung telang manipis, nakikita nila ang daan, nakikita nila ang mga tao, pero kapag tinitingnan mo, hindi mo makikilala dahil hindi nakikita ang kanilang mga mukha. Okay? Ang tarha, pwede natin na tarha, niqab, okay? Pero ang burko dito, basta ang burko dito, yung ginagamit ng mga niqabi. Okay? Ang burko dito, yung ginagamit ng mga niqabi. Makikita yung dalawang mata nila. Yung may butas. So, tarha na lang ang ilalagay. Telang manipis sa kanilang unahan o kaya sa kanilang mukha kung ayaw nilang makilala ng mga lalaki. Talagang yun ang wajib. Kung may mga lalaki na magkakita sa kanila, kailangan talagang takpan ang kanilang mga mukha. Pero pag babae lang, walang problema, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So,
siguro sapat na nito yung paggamit ng mask. Inshallah, sapat na yung paggamit ng mask. At may mga issue kasi dito ayoko nang banggitin. Yung half niqabi sabi nila, half niqabi. Okay, half niqabi. So yun na lang ang gagawin natin. Maglagay tayo ng manipis na tela sa ating mga mukha kung ayaw natin makilala ng mga kalalakihan. So yun ang wajib para sa mga kababaihan. Talagang hindi pinapakita ang kanilang mga mukha sa mga kalalakihan. O yun ang wajib. Although may mga pananaw na hindi naman wajib ang pagtatakip sa mukha, pero para sa akin mas mainam pa rin ang isang babae ay niqabi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayyib. Wal kuffazain. At hindi din pwedeng ang isang babae na gumagamit ng kuffazain. Anong ibig sabihin ng kuffazain? Ng gloves habang naka-ihram. Hindi pwede. So, ang mga medyas, pwede ba? Yes, pwede sa mga babae. Pwede silang gumagamit ng sapatos, medyas. Pero ang mga lalaki hindi pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lahat ng sinusuot sa ating paa na ito ay katumbas ng khuf o kaya ng medyas, hindi po pwede. Hindi po pwede, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maliban na lang kung wala tayong mahanap na ibang susuotin. Okay, kailangan lang na putulin natin yung parang gagawin natin na tsinelas, yung khuf. Tayyib. Ibig sabihin, ang mga kababaihan pwedeng gumagamit ng medyas para sa kanilang mga paa, pero ang mga kalalakihan hindi pwede. Ang hindi lang pwede sa mga kababaihan, gumagamit ng burko at saka kuffazain. Watagtiyata wajhiha. Watagtiyata wajhiha. So tingnan nyo, ang general rule talaga, ang mga kababaihan, bawal lagyan ng takip ang kanilang mga mukha. Okay? Kaya kung niqabi ka, habang ikaw ay naka-ihram, tanggalin mo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung ayaw mong makilala ng mga kalalakihan na hindi mo maharap, tulad ng sinabi ko, maglagay ka ng takip o kaya tarha sa unahan mo. Tapos ibaba mo kung may mga lalaki nakakita sa iyo. Kung wala naman, itaas mo ulit. Okay? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yubahu laha at-tahalli. Ibig sabihin, hindi ibawal sa mga babae ang magsuot ng mga alahas. Hindi bawal sa mga babae magsuot ng mga alahas habang sila ay naka-ihram. Okay? Habang sila ay naka-ihram. Tayyib. So inshallah bukas na to. Okay, papasok lang tayo sandali. Tayyib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babul fidya. Babul fidya. Ito naman ang mga alituntunin tungkol sa fidya, yung pagbabayad ng penalty. Halimbawa, nakagawa tayo ng mga ipinagbabawal habang tayo ay nasa ihram. Ito ang kanilang penalty, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yukhayyaru bi fidyati halqin wa taqlimin wa tagtiyati ra'sin wa tibin bayna siyami 3 ayamin aw it'ami 6 masakina likulli miskinin muddu burrin aw nisfu sa'in nisfu sa'i tamrin aw sa'irin aw dhabhi shatin. So, ang isang tao, kapag nakagawa siya sa isa sa mga nabanggit natin, tulad ng halimbawa na sinasadya niyang maggupit ng kanyang buhok, okay, sinasadya,
talagang sinasadya niya kahit alam niya na ito ay bawal o kaya taklimil adhafir, okay, magputol ng kanilang mga kuko, wa tagtiatir ra'si, at maglagay ng takip sa kanilang ulo. Ito, ang tagtiatur ra'as, intended lang ito sa mga kalalakihan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil ang mga babae, walang problema dito. Okay? Watibin, maglagay ng pabango. Okay? O kaya sinasadyang inamo niya ang mga bagay na mababango. Dito, kailangan niyang pumili sa tatlo. Kung gusto niyang magbayad ng penalty, magpili siya sa tatlo. Unang-una na dito, mag-ayuno ng 3 araw. Pwede siyang mag-ayuno ng 3 araw. Kapag hindi niya kaya o kaya, ayaw niyang mag-ayuno, magpakain na lang ng 6 na miskin. It'amu 6 masakin. Likulli miskinin nisfu sa'in. Okay, nisfu sa'i tamrin aw sha'irin. Ibig sabihin, pwede siyang magpakain ng 6 na miskin diyan sa Makkah, kung saan ang mga masakin na naninirahan diyan, na bawat isa sa kanila nisfu sa'. Ibig sabihin, 1 kilo at kalahati tamar, o kaya anong ibig sabihin, dates, o kaya sha'ir, barley, o kaya ruz. Sabihin na natin na ito ay bigas. Pwede mo ibigay sa kanila. Bawat isa sa kanila nisfu sa', kalahating gantang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung ikumpara natin sa kilogram, 1 kilo at kalahati. So, kung wala tayong mahanap, may mga foundation diyan sa Makkah, lalong-lalo na sa loob ng clock tower, may mga foundation diyan, pwede kang magbigay ng pera na lang sa kanila, sila na ang bahala mag-distribute. Aw dhabhi shatin. O kaya, ayaw mo, sabi mo na ayaw kong mag-ayuno, ayaw ko rin magpakain ng 6 na miskin. So ang gagawin ko na lang, magbili ng shat. Ibig sabihin, magkatay ako ng kambing. So walang problema dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang importante dito, magpili ka lang sa tatlo. So ano-ano ang mga ito? Unang-una dito, mag-ayuno ng 3 araw, o kaya magpakain ng 6 na miskin, o kaya magkatay ng 1 kambing. So, itong tatlo, kung itong tatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang dahilan na pwede natin itong gawin? Ang dahilan dito, yung sinasadya mong mag-ahit, okay, mag-ahit ng balahibo, o kaya magputol ng kuko, o kaya tagtiatur ra'as, maglagay ng takip sa ating ulo. Ito ay intended lang sa mga kalalakihan, o kaya wapibin, ganon din, maglagay ng pabango. Ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, ang mga iba diyan, inshallah subhanahu wa ta'ala, next week na natin kukunin, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ngunit may mga nabanggit din tayo tulad ng ang pagigipagtalik sa qabla tahallulil awwal. So ang penalty dito, badana, ito ay kamel. Nabanggit natin kanina, inshallah subhanahu wa ta'ala. Babanggitin din natin dito kung halimbawa na kailangan. Okay? Kung halimbawa na kailangan. So ito lang, general rule, madalas na nangyayari sa atin. Kung nangyayari ito sa atin, ang mga bagay na binanggit ko kanina, kailangan natin magbayad ng penalty, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kailangan nating mag-ingat. Unang-una dito na kailangan nating pag-aralan ang mga ito para may knowledge tayo, para may kaalaman tayo tungkol dito, nang sa ganon na alam natin ang bawal at saka hindi. Okay? Kung nagawa man natin ito, sinasadya, alam din natin kung ano ang penalty nito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, yun lang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sana may magkuha tayong aral, may magpulot tayong aral dito, at saka isa sa buhay natin sa ating
sa ating pagsasagawa ng Hajj at saka Umrah. O kaya sa ating pang-araw-araw na kabuhayan kung halimbawa ito ay may mga bagay na dapat natin gawin sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong sumulat diyan sa GC natin at saka yung mga o kapag lalaki naman pwedeng mag-open ng mic. Okay? Tafaddalu ayyuhal ikhwa. May mga tanong ba kayo? O kaya clarification? Meron pong question dito ya, Chef. So, inshallah babasahin ko po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawal po bang gumamit ng deodorant at alisin ang mas mainam gamitan ng mikabi ang pagsuot ng mask o kaya tali lang pangtakpan ng mukha kung ayaw nilang makita? Wadih po ba, Chef? Wadih siguro. Taib. Deodorant kung may amoy, kung mabango ito, ay hindi pwede. Pero kapag doon ka pa sa mikat, halimbawa hindi ka pa nakapag-ihram, hindi ka pa nakapag-niya, pwede ka munang gumamit ng deodorant. Pwede ka munang gumamit ng pabango. Pero kapag nasa ihram ka na, bawal na po. Kapag ito ay may amoy o kaya mabango. Sabihin na natin may mabango. Toy, pangalawang tanong, ang sapat na ba ang mask na pwede nating ilagay sa ating mga mukha para gawing takip kung tayo ay nikabi? Inshallah, kung gusto mo, sapat na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero sa isang Muslima, kung may tamang pamamaraan naman, mas mainam mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maglagay ng tela sa ating unahan, sa ating mukha. Kung may mga lalaki na hindi natin maharam, pwede natin ibaba. Yung manipis lang ha, magkikita natin ang daan. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Klaro po? Alhamdulillah po. Klaro po tayo, Chef. So, kung sino pa pong may katanungan ay pwede pang mag-ask ng question. Sa mga kababaihan, muli ay pwede kayong mag-type ng inyong question sa ating chat box. At sa mga kalalakihan naman, pwede naman ninyong i-open ang inyong mga mic, inshallah. Siguro wala na po, Chef. Inshallah. Magpaalam ka na. So, ayun. Alhamdulillah, kung wala na pong katanungan, before natin i-end ang ating meeting for today, biidhnillah, ay please fill up po ng ating attendance form sa lahat ng mga nandito pa sa loob. Paki-fill up po ng ating attendance form. So, alhamdulillah, dito nagtatapos ang ating ika-4 na session patungkol sa Hajj na kung saan ay tinalakay natin ngayon yung patungkol sa mga ipinagbabawal sa state ng ihram.
at konting introduction patungkol sa chapter ng or kabanata ng fidya. Bismillah subhanahu wa ta'ala, abangan po natin ang next na session natin next week, Friday. So magkakaroon po tayo ng change of time kapag Friday. Ililipat po natin ito ng 8 p.m. to 9 p.m. Philippine time, no? So gaganapin na po natin ito ng gabi ng Friday. And sa Saturday naman po, next Saturday ay same time pa rin po, ganitong oras. 1:30 a.m. 1:30 p.m. rather to 3 p.m. ng hapon Philippine time. So ayun po, inshallah ay mag-announce din kami sa ating Facebook page ng updates patungkol sa ating new schedule bismillah subhanahu wa ta'ala. So ayun lamang po, please fill up the attendance, so po natin kalimutan. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong paglaan ng inyong oras upang makinig at magsaliksik ng kaalaman patungkol sa isang napakahalagang paksa, no? Which is ang Hajj na kabilang sa haligi, sa rukun ng Islam. So hilingin natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagduan natin na nawa ay ipagkaloob sa atin ng gantimpala sa ating juhud, sa ating pagsisikap at pagsasakripisyo, na wala tayong ibang hinahangad, no, sa mga bagay na ito maliban na lamang kundi ang awa at habag at gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hanggang dito na lamang, nasallallahu at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.